Pupunta kami sa ospital ngayon kasi ngayon nakaschedule ng operation ni Mama for laparoscopy. Kailang ba talaga ako? Bumili ako ng flour. Buti talaga maaga kong naimpake yung kina Ayi and Louie. Kilala mo pa kami? Naalala mo pa ba kami? Ayan, sobrang laki. 1.6 daw to. Grabe no, laki pala talaga. Ba't nakayuko ka? Wala akong bra, guys. Kaya nakaganto tayo. Pero masamang pakiramdam ko kanina. Feeling sick na naman ang person. Pero pagkakita ko nito, parang bigla ako lumakas. Ayan. Ito ay from Lakay Kusina. Ilalagay ko na lang dyan. Maraming salamat. So, meron silang mga seafood fiesta platter. Tignan nyo naman. Ang sarap naman ito. Maraming salamat. Sarap. So, kakainin natin yan ngayon. At saka ang bango. Oo. Tapos may mga sauce din kasing kasama. Ito lang yung mga kasama niya. Para ako alam mo lang kasi akong bra, guys. Tapos ito yung may mga sauce. Kaya na pagbaba niyan, sabi, nangihina ako. Uy, may crab, sauce. Naka-ready na ba? Ang gamot? Gamot. Naka-ready. Madami akong gamot. Allergy. Kasi may allergy ako sa mga ganyan, diba? Ayan, crab sauce. Sarap naman dito. Kain tayo. Kain tayo, guys. Grabe naman. Thank you. Salamat. Ito yung crab sauce. Ayan siya. Wala. Ang sarap. May mga taba-taba to, sure. Ang sarap. Tapos may bagoong para dito. So, ayan. Ready na yung food natin. Nagluto pa rin ako ng para kasi sa mga bata. Ng sabaw. Beef to. Tapos, hinaluan ko lang ng corn. Yan, para medyo matamis-tamis. Wala kami yung buong corn yung nasa delata lang. So, yun, ilagay ko na lang. Kain! May patatas to Asa na ba? Konti lang kasi yung patatas Kung ano lang kasi yung nasa ref, yun lang yun, ginawa ko lang ng paraan. Ayan, nandito kasi si Kuya. Asus! Hehehehe. Ko ay magkakamay. Hindi ko alam na overwhelmed na naman ako. Siyempre, kunin muna natin ang okra. Makain ito. Hindi masyadong. Kumakain ka ng limasag. Oo. Pero sawa na ako dyan. Ang taray ni Juliet. Sawa na sa alimasag. Oo, kasi madami yan dun sa amin, promise. Marami? Oo. Nuhuli lang yan sa gano'n lang kami ng bangka. Tikman natin yung crab sauce. Para talaga kayong ni Kuya kumain. Simot natin. Bagay talaga. Oo nga, ang galing yung mga kumain. Hindi na nga lang ako makapag masyado kasi sa veneers. Pero dati talaga lahat kasi nagsingitan. Masyado ba madilaw? Pero hayaan na natin. Saglit lang naman ako. Pupunta kami sa ospital ngayon kasi ngayon nakaschedule ng operation ni Mama for laparoscopy. Kasi nga, di ba, nagkaroon siya ng gallstone. Ang stone niya parang nasa 1.6 and nakadikit na kasi, nakabara na kasi siya sa, ano ba tinatawag na bile duct ba? Or tube. Parang ganun yung pagkaka-explain ng doktor. Kasi hindi ako yung nakausap ng doktor actually, si Ate Jing. So, yun kasi yung sumasama lagi kay Mama kapag nagpapa-check up siya. So, actually, kahapon pa siya inadmit doon kasi nga kailangan munang i-check yung mga sugar niya. Yun lang naman daw ang problema. Nasa low risk naman daw si Mama. Wag lang daw tataas yung BP niya and sugar niya. So, kaya siya minomonitor doon simula kahapon pa. So, pansin nyo, simula nung back to school shopping namin, hindi na ako nakapag-vlog. Actually, pa 1 week na ata ang nakalipas. Kasi nga, ito na naman ako, parang
parang hindi na naman ako napapakali. Kasi ang dami ko na namang iniisip. Malakas naman ang loob ni mama. Tsaka sabi ni Doc, sobrang saglit lang daw ng procedure ng laparoscopic. Actually, kapag okay naman lahat, nang after niya mag-recovery, kinabukasan, makakauwi na siya. So, yun nga rin ang problema ko kasi nakabook kami. Yung flight namin bukas din. Madaling araw. So, aalis kami na nasa hospital pa si mama. Pero, ano na siya nun? Waiting na lang kasi palabas na rin siya ng bukas, 14. Pero siguro mga tanghali or hapon pa. Ang dinadasal ko lang talaga sana walang complications after nung operation. Pero, yun nga, laparoscopic, tusok lang talaga siya para makuha yung bato. Yun, buti nga hindi na hiwa-hiwa eh. Nauna kasi yung pag-book namin ng flight. Tapos, nung nakaraan lang, kailan lang inano si mama in-schedule yung operation niya. Hindi namin siya pwedeng i-delay kung sasabihin ko after na lang ng Hong Kong namin. Hindi siya pwede kasi ang inaagapan doon habang hindi pa sumasakit. Yun nga yung maganda doon eh. Hindi sumasakit yung ni mama, yun siya ni mama. Wala siyang nararamdaman at all. Talagang nakita lang siya nung nagpa-general check-up siya. So, kaya importante talaga nagpapa-general check-up para na aagapan, if ever. Kasi mas mahirap nga daw kapag once sumakit na, matanda na si mama. Kailangan na siyang tanggalin agad-agad. Kaya, ayun, yun lang talaga yung dinadasal ko. Actually, ilang araw na akong walang maayos na tulog talaga. Pero nag-ayos ako ngayon para kapag nakita ako ni mama, hindi naman ako mukhang stress. Kasi pag nakikita ako ng mukhang stress, nai-stress din siya. So, nag-ayos tayo kahit papaano. Pero wala pa akong ligo kasi maaga pa, 7. 9 AM yung scheduled operation niya. Yan. Sila Ai and Louie, iwan na lang dito. Tapos si Oli, hindi ko naman pwedeng iwan dito. Pero doon na lang sila ni Daddy Al sa may party. Medyo papabuksan ko na lang yung bintana. Sasaglit lang ako. Puntahan ko lang siya doon before siya operahan. So, ayun. Bawal naman kasi si Oli sa hospital din. Tapos mamaya, mag-i-impake na ako. Actually, may mga na-impake na ako nung nakaraan. Kina Ai, Louie, Oli, yan. Na-impake ko na yan. Kaya, yung sa amin na lang ni Daddy, alang kulang kasi mga ibang dadalhin papuntang Hong Kong. So, kinakabahan talaga ako. Pero, kaya yan. Malakas naman loob ni mama. Let's go. So, ayan, kahapon nasa Alabang Town Center kami. Bumili ako ng flower. Yan, para kay mother. Parang malalanta na. Nakalimutan ko kasi siyang ilagay sa sa vase. Malalanta na yan siya. Nakalimutan namin ilagay sa tubig. Ayan, si mama. Naiwan si kuya dun kasi, hindi siya pinapasok kasi nga isang lang daw ang allowed. Pinapasundo ko. Baka makalusot. Saglit lang naman. Sabi ko, kuya, saglit lang kasi 9 yung operation. 9 PM pa daw yung visiting hour. Gustuhin niya na magstay doon kasi gwapo yung guard. Gwapo ba yung guard? Gwapo. Ano naman si kuya? Basta gwapo. O, ba't nag-face mask ka? Ba't nag-face mask? Buhok ko na pansin pa nga ni... Sabi ni Doc, ganyan ang usong kulay ng buhok ngayon. Ombre. Wala ka na manas? Wala namang manas? Ano na? Dati ng manas. Ha? Dati na daw manas. Hindi dati ito. Nag-aral kami high school. Natamaan ng bola. Natandaan pa niya yun. Nagkaroon kami ng volleyball. Parang napila niya na. Bumali. Kaya, Inhale, exhale ka lang, ma. Mababa na siya. yes po. Baba na. Baba. Para ay... Afternoon on a train. I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me. Nandito po talaga kami lahat. May isang jeep ang paparating. So yun, umuwi muna ako saglit habang nasa operating room pa si mama kasi after nung sa operating room, sa recovery room naman siya. So, mga siguro kulang-kulang 2 hours pa siya doon. So, andito lang naman yung yung hospital, tawid lang. So, sabi ko, uwi muna ako doon dahil puno na rin kami doon sa room. So, balik na lang ulit ako doon.
maya-maya. Mag-aayos lang ako dito. Tsaka si Oli din kasi kailangan dumede. Magbe-breakfast din si Oli. Tapos, at the same time, mag-i-impake lang ako. Yan. Kasi meron akong mga binili kay Oli. Kasi napansin ko yung mga damit ng layo nyo, di ba? Kasi wala yung tripod ko, nandiyan kayo sa may taas. Binilang ko kasi kahapon si Oli sa ginger snaps ng mga susutin niya sa Hong Kong. Kasi napansin ko, yung mga damit niya dito, puro pala mga long sleeve. Tapos kung hindi long sleeve, yung mga dress, alam niyo yung hindi cotton, ang dami nagbe-message sa akin na, ano daw doon, pasuotin ko daw sila ng komportableng damit as much as possible ay cotton kasi nga humid daw doon. So, yung init daw doon talagang malagkit sa balat. So, yun, bumili ako sa ginger snap ng mga ano, tapos mag-haul na nga lang ako. So, ayan, ito yung mga pinamili namin kahapon. Ito yung sa ginger snap. Tapos, ito, bumili ako nito kasi nga pahirapan paliguan si Oli kapag hindi namin dala yung bathtub niya. Masyadong malaki yung bathtub para dalhin namin. So, ito na lang yung binili ko. Yung katulad nung dinadala ko rin kay na Louie kapag nagta-travel kami. Yung folding bath sling. May binili rin ako sa Mostela. Wait lang. Nag-grocery din kasi sila. Dito nilagay. Wait lang. Namili rin ako sa healthy option kasi kailangan namin dalahan ng baby food si Oli. So, hindi naman kami makakapag-puree doon. Hindi naman kami makakapagdala ng frozen doon. So, sa healthy option ako bumili. Ubus na kasi yung ganto ni Oli. Tapos, ito, yung Agua de Colonia. Tatry ko lang to, cologne. Tapos, ito, gamit na gamit ko kasi to, hair styler and skin freshener. Lalo na kapag naiinitan si Oli, ini-spray ko lang yan, tapos sa buhok niya, pag napapawisan. Tapos, itong no rinse cleansing water, kapag nagpupoop siya, yan yung pinakalas kong pinapahid, kapag hindi ko siya mahugasan. So, yun yung lang naman yung nabili ko. Sorry sa mga kaganapan, medyo magulo, makala talaga dito sa kwarto ngayon. Tapos sa Rustans, may nakita ulit ako, mini Melissa, pero color black pa rin to. Wala talaga silang available na size ni Oli sa ibang color. As much as possible, white nga sana yung gusto ko, or any light color, kahit transparent, ay kahit yung parang clear, transparent. Kaso wala. Yung shoes kasi ni Oli na nabili ko, yung mini Melissa na isang nabili ko, open yun. Napansin ko natatanggal-tanggal pa kay Oli. So, ito, mas secure to. Itong close. Ayan, parang doll shoes na eme. Ang cute, no? Ayan, oh. Bango pa. Ng mini Melissa. Natapon nga ni Daddy ay yung box nung isa. Bebenta ko pa naman sana yun. Pero okay lang yun kahit walang box. Pero ito ipapatago ko. Para if ever, diba, naka-box pa siya. Tapos, nakita ko lang to sa Munchkin. Parang ganito. Ow! Ow! Naku, masisira pa yung kuko kung kailan paalis na. Ayan, ganyan siya. Tapos, ito yung loob niya. Para kapag uminom siya ng tubig, hindi basta-basta natatapon. Masanay kasi, napansin ko kay Oli, masanay siyang cup feeding kesa yung sa straw. Sa Munchkin tong, cute lang. Tapos, ito oh. Hindi siya matatapon kasi silicone. Close na close talaga siya. So, kahit nasa bag, okay lang. Yun lang naman. Tapos, bumili rin kami kasi nga, medyo maulan daw doon. May mga oras na biglang umuulan. So, if ever lang, bumili kami nitong squeeze. Hindi ko na siya bubuksan. Pero, ganyan siya. Para siyang raincoat ng stroller. If ever lang. At least, diba? Handa tayo. Ito yung sa ginger snap. Sobrang cute ng mga damit nila doon. As in, caring-carry talaga siya pang summer. Sinira ko na yung ano. Napansin ko kasi si Oli, walang mga ganito. Yung mga t-shirt, puro onesie siya. So, bumili ako nito. Ang cute! Oh. Tapos, ito, sabi nga ni Daddy, bilhan mo na ng mga blouse, mga t-shirt. Kasi wala siyang mga ganyan, pamalit. Onesie yung pamalit niya lagi. Ayan, oh. Make it fun. Ang cute, no? Ito pa. Yan. Ito pa. Di na nga rin ito malalabhan. Naku, paano to? I-steam ko na lang kaya to. Yan. Tapos, ito, terno to eh. Isang ganyan. Ang short niya, ito. Ang cute. Wala lang, terno. Diba? Oh. At least, komportable si Oli dun. Pero, magdadala pa rin kami ng jacket niya. Tapos, ito, terno din to. Ganyan siya. Tapos, ito. Pwedeng pang bahay, pwedeng pang alis. Yan. Ito, blouse ulit. Kasi leggings, marami naman si Oli eh. Itong orange. Itong isa naman dress. Yan. Sobrang komportable nito. Sure ako dyan. Parang knitted siya sa taas. Knitted sa taas. Ganyan. Tapos ganyan sa baba. Cute. Tapos mga leggings. Ayan. Iba-ibang color. Parang
pa-wide siya sa baba. Tapos may pa-raffle. 3 kulay na. Hindi ko na lang binili yung blue. Pero yan yun. Si Louie, may nakita doon na inggit. Kaso, ang size nito, masyadong bitin kay Louie yung pang 8 years old. Ang size ni Louie doon, 12 years old. So, ayan. Yung haba kasi ang hinabol namin. So, ayun, yun lang. Tapos, mga nabili sa healthy option, Yogis. Pang snack-snack lang niya. Pag naiinis siya. Tapos, bumili rin kami nito. 4 packs na to. Apple, kale, and blueberry. Kaya naayi, yan din yung pinapakain ko kapag ka nagta-travel kami. Hindi naman kasi kami makakapagdala ng mga puree. Ito, apple, carrot, and squash. Ito naman ay banana, beets, and blueberry. Apple, carrot, and pumpkin. Banana, mango, and orange. Tapos ito, pears, zucchini, and peas. Tapos, apple, banana, and blueberry. Tapos ito yung mga bote-bote na to, yung mga single lang. Di baling magsobra, wag lang kami magkukulang. Carrots, winter squash, sweet potato, apple butternut squash. Ano ko na lang to, irorolyo ko or ipapa-bubble wrap ko kay Daddy Al para sure. Pero nasa maleta naman yan. So yun lang naman yung binili namin sa, meron pa pala, apples and plums. Yan. Sa healthy option. Tapos bumili rin ako nito, mint, lalagay ko sa bag ko. So yun lang. Okay, mag-aayos lang ako. Ayusin ko lang yung mga dadalhin. Gulong-gulo na ang person. Kasi babalik pa ako dun sa hospital nga. Para paglabas ni Mama. At least nandun ako. Let's go. Ayun na guys. Ito, hindi ko alam kung tatanggalin ko pa sa box. Pero baka tanggalin ko na lang para mas magkasya. Pero yan yung kay Oli. Tapos, ito, kay Louie, kay Ayi. Tapos meron din ako dyan. Tapos, 2 lang maleta ang dadalhin namin. If ever magkulang kami, doon na lang kami bibili ng isang maleta. Kasi 2 lang talaga yung maleta namin. Dere, sobrang liliit na nung maleta namin. So, ayan. Yan pa yung pantulog ko. Namunti ko na naman makalimutan. Nag-empake ako nung nakaraan, nung mga damit ko. Tapos, nakalimutan ko na naman yung pantulog ko. Diba nung nakaraan, nung nag-beach kami, nakalimutan ko magdala ng pantulog ko. Pero yan, kompleto na yan. Buti talaga, maaga kong na-impake yung kina Ayi and Louie. Inuna ko kasi yun sa kanila. Tapos, yung kay Daddy Al, ayoko mangialam kasi gusto niya siya yung naglalagay ng mga damit-damit niya. Yan. Dito ko na lang nilagay yung pagkain ni Oli. Matatabo na naman siya ng mga malalambot, mga damit. Pero, pinag-iisipan ko kasi baka if ever man, sa plastic ko na lang kaya ilagay, no? Or sa ziplock. Para if ever may matapon, hindi maaano yung mga damit, no? Gano'n na lang siguro. Oo, lagay ko na lang sa may ziplock to. Para sure lang. May malaki naman kaming ziplock dyan. Tapos ito, bumili kasi ako sa Shopee ng mga lobo para lang pagka gising ni Louie sa birthday niya. Nasa Disneyland na kasi kami noon. Nasa Disneyland Hotel na kami. Disney Explorer pala kami ngayon, guys. First time namin sa Disney Explorer. Kasi sabi ko, lagi na lang tayo dun sa Disneyland Hotel. Mag-try naman tayo sa Explorer naman. Disney Explorers Lodge. Yan. Ito, bumili ako nito eh. 7 na balloon. Medyo malaki to. Para pagising niya, diba? At least kahit pa paano may happy birthday. Actually, utos yun ni Louie. Habang tulog daw siya, maglagay na raw ako ng mga balloons, ng cake, ganyan. Tapos, masusurprise daw siya pagkagising kasi may happy birthday. So, planado niya to. Siya ang nagplano, hindi kami. I-surprise daw namin siya. Pero siya nagplano. Ano? Ito, 2 to kasi hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko. Naguluhan ako pero okay lang yan. Pwede naman itabi yung isa. Yan. Tapos, ito yung happy birthday na nabili namin sa National. Yan. Para sa cake naman to. Sobrang simple lang yan. 7. Ang picture-picture niya. Diba? So, si Louie, si Oli, malamang pag nag 7 years old, Disneyland din. Para equal silang 3. Walang questionan pag naglakihan, ganun. Para pare-pareho. Nag 7 years old sa Disneyland, okay. Napapagod na first one.
Aray, laki ng bato mo. Nakita namin. Kilala mo pa kami? Naalala mo pa ba kami? Masakit pa? Masakit? Ilo-ilo pa. Gutom ka na? Baka pwede nang tanggalin yung mask para mas makahinga ng... Tanggalin mo lang, ma. Tanggalin mo na yan. Naiihi ka? Di ba may catheter? Ka, di ba? Ito ganyan, ikakabit. Pakita ko pala sa inyo yung yung bato ni Mama. Ayan, sobrang laki. 1.6 daw to. Ano ko na lang, medyo iba-black and white ko na lang. Pero ayan, oh. Grabe no, laki pala talaga. Parang buto daw to ng santol. Ayan yung thumb ko. Ayan siya. Laki. Oh, yung wire hama pa ka. Alisin mo. Ang ganda na. May ngipin na. Yung iba ano? Nga. Yan nagatid ng babae. Kasi akala hindi ko tinanggal ang gustos. Sabi, di mo ba mo alam? Di mo ba napapansin? May iyayabang na naman sa mama. Oo, ako, ganyang kalaking bato tinanggal sa akin. Di naman masakit. Pati yung abdo. Tinanggal yung abdo mo.